Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre para sa gabing ito, ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa napaka-supportive na kapatid ni Kimi. And grabe, pati po itong subsob ni Kim Chiu sa trabaho, talaga namang hindi maiwasan na mapag-usapan niya ng mga fines. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, kung kayo po ngayon lang napabisita dito, i-click nyo na po yung subscribe button natin at notification bell, lalo na kung araw-araw ay naghahanap kayo ng mga ayudas, ng Kimpao, events, ganaps nila. At hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ayan, dahil araw-araw, isa lang po yung ating update. Ito po itong call kina Kim and Paolo. So, basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And ngayon, simulan natin po ang atin pong chikahan sa pagbabasa ng ilang mga comments regarding sa mga previous updates natin mula sa mga masisipag nating mga taga-subaybay. So, narito ang kanilang mga sentimento, komento at opinyon. Mula kay Ma'am Helenita Catalasan, magandang gabi at shoutout po sa inyo. Hello, Gandara. Hello, Kimpao forever. From Paris, France. Gandara, minsan ayaw ko mag-comment kasi hindi naman binabasa. Lalo na yung isang vlogger. Alam mo, paulit-ulit na lang yung tungkol kay G. Noon kay J. Ngayon, Kimpao forever. Sa Idol Kimi, hindi yan papayag ng torrid kissing scene kung hindi niya Diyosawa. Si Paolo Avellino, kaya para sa amin, mag-Diyosawa na sila. I'm praying for Kimpao will end together. God bless you, Gandara, and God bless you both, Kimpao. Put God in the center of your life. Kimpao. Nako, Ma'am Melinita, kadalasan mag-comment lang po kayo para, dahil nagbabasa po talaga ako, iniisa-isa ko yung mga comments ninyo. Kaya wag po kayong mag-atubiling mag-comment kasi babasahin ko yan, Ma'am Melinita, no? And about naman nga dun kay Gerald, nako, natapos nga dito sa kay J, dito naman kay G, grabe, hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-graduate, nakaka-move on yung iba. Tinitira pa rin, hanggang ngayon pinag-uusapan. So, iniintay ko na lang talagang humupa yung tungkol dito, tapos move on na. Pero yung iba hindi talaga maiwasan po na magbigay ng kanilang sentimiento hinggil po dito sa ginawang pagre-relapse ng mga kiberal. Sino ba naman kasing papayag na magkabalikan tapos magde-demand pa sila ng matured role? 'Di ba? So, naawiwindang tuloy yung mga Kimpao fans. Papalag talaga sila. Anyway, next topic naman tayo. Ay, next comment pala. Mula kay Ma'am Marlita Aurea Rodriguez. Good evening, Gandara. Ano ba yung utang na loob na sinasabi ng mga maka-Gerald? Sana nag-iisip naman sila. Wala namang dapat tatanawing utang na loob si Kim kay G. Ang dapat nga pasalamatan kahit si Kim ay ang ABS-CBN dahil yon ang nagbukas ng pinto ng bahay ni Kuya. Kaya sila nagkakilala, hindi si G. Kaya kayong masyadong magagaling na basher sa 2026, ganyan pa rin ang mentalidad ninyo, magpa-check up na kayo. Ang tagal na ninyong kinakawawa si Kim. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Nagtatrabaho lang siya ng maayos. Kaya kayo nagkakaganyan na nasobrahan na kayo ng inggit kay Kim.
Kaya pati idol nyo nahawa na sa inyo ng kaka, kakatid, kakitida ng isip. Biruin mo yon na parang walang ginawang kasalanan kay Kim. Kung makapag-demanda, gustong makatrabaho ulit si Kim. Pati yung mga fans. Ang gagaling, at sino naman kayo? Makapagsalitang walang utang na loob. Huy, kayo ang walang utang na loob dahil kayo yung nakikiusap na mapagbigyan na para makatrabaho ulit ng idol niya si Kim. Kasi alam nyo na si Kim lang ulit ang makakapagpasikat sa Jinyo. Ngayon, sino ang walang utang na loob? Kayo yon. Kaya manigas kayo dyan. Tapos na ang masasayang araw ng idol nyo at kayong mga makaji, move on na rin kayo. Dasal ko, sana sa 2026, wala na kayong mga bashers ni Kim. Magbagong buhay na kayo. Maraming salamat ulit, Gandara. Merry Christmas. Dako, Merry Christmas nga po sa inyong lahat. Ayan, Happy December. Yan, December 1 ngayon, ano? So, sana ngayong December, maganda yung bungad sa atin. Maging mabait sa atin sa December. Maraming ayuda sana. Nako, ito yung holiday season na iniintay natin. Hope na magkasama ulit sila kahit mga pahapyaw lang na ano. Ang tawag doon, mga ano lang na ayuda. Anyway, kahit mga cryptic ayuda lang. Happy naman dito ni Baby Gikilio. Maganda rin gabi. Lalo na yung ginawa ni Jake Cuenca noon. Kukunan sila ng group picture si Gerald nakatingin kay Kim. Binangga ni Jake si Gerald. Kaya parang nagising si Gerald. Ha ha ha. Palagi nakatingin si Gerald pa. Sulyap pa. So yan na. Ibigay na natin kay Gerald yun. Kasi ako, actually masaya ako pag lagi siyang pasulyap kay Kim. Why? Para siya ma-torture. Charot. Ibig sabihin kasi noon, tinatablad na siya ng karma. Alam niyo yun, nung pagsisisi. So, kaya yun yung lasapin ni Gerald. Lasapin niya yung pagsisisi na pinakawalan niya si Kimi. Pero sa true, daming natuwa doon sa ginawa ni Jake na pagbangga kay Gerald para magising. Mahimasmasan. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa baby bumps di umano ni Kim na para bang, hindi pala, na para bang may baby bumps daw si Kimi dahil malaki yung tiyan niya. Pero yung katunayan niyan, mukhang busog lang naman po si Kim Chu. Tayo naman po talaga lumalaki ang tiyan kapag kabagong kain, pag naparami yung kain, busog, ganyan. Si Kim naman po talagang kain din ng kain yan, binabawi na lang po niya sa workout. At saka pwede rin bilang babae, pag malapit na mag-menstruation, malaki din talaga yung puson kasi nag-iipon doon para nagre-ready para i-release, mga ganong bagay ba. So, basta marami naman pong pwedeng dahilan. And, tingnan nyo guys yung picture naman dito ni Kim Chu. Isang patunay naman na busog lang talaga si Kim. Kasi nga, flat naman yung tiyan niya dito. Hindi naman lahat ng pictures niya ay malaki. Nagkataon lang talaga dito. Anyway, dumako naman nga tayo dito. Update po sa House of Little Bunny ni Kimi sa Cebu. Grabe, napaka hands-on nga po ni Bunso JP. Na hinangaan din nga po siya. Ang dami yung mga good comments kay JP. Kasi talagang ano po siya sa ate niya. Napaka-supportive. So, eto nga yung post guys kay JP. JP Chu, the pilot, the car dealer, the House of Little Bunny Cebu store manager, and dependable business partner. He takes after his ate Kim Chu. Multimedia siblings, get your bags online. Grabe din naman nga talaga itong si JP, no? Grabe. Talagang mahal na mahal niya sa ate Kimi niya at doon po yung kanyang suporta talaga. Ayan, siya po yung nagmamanage
ng House of Little Piney sa Cebu. And kita ko nga po dito, super happy ni Kimi dito sa kanyang bagong branch. And ang daming stock ni Kimi. Kaya guys, mag-order na po kayo dyan. At daan po kayo sa mga taga Cebu. Daan po kayo sa pop-up store ni Kimi. So, marami po ng mga affordable and magaganda pong bags. Meron nga ako nabasa, grabe daw si JP, no? Sana daw pala, nagpaiwan siya ng bag para papirmahan kay Kimi. Balikan na lang daw niya. Kasi si JP ay very, din daw po talaga sa mga visitors or sa mga, bumibisita sa store. Love po talaga niya yung ate Kimi niya, no? And looking forward nga po sa next pop-up store ni Kim Chu. Marami nagre-request, sana naman daw po sa sunod ay sa Cebu. Nako, sana po makapag-open nga po si Kim ng another pop-up store para sa mga Kimers. Madali na lang po mapuntahan. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa susunod po natin mga chikas. Marami pong salamat.